Kumikita ka daw ng 5M a day. Yun po yung medyo mahina na ako nun. Magkano yung pinakamalakas? May mapalo po minsan ng 13, ganun. Ako po kasi yung tipo ng CEO na never nakampante. Once na makampante ka, pwede kang bumaba agad. Pag tumigil ako ng ilang araw, baka mawala yung brand ko, baka malao. Wala naman silang ambag sa buhay ko, bakit ako magpapa-apekto sa kanila? Rose Martan, pamulaklakin, 13 million per day ang kita. Galing sa kanyang interview kay Tony Gonzaga. Possible ba talagang kumita ng 13 million per day? Gaano kalaking tax ba ang babayaran niya? Si Rose Martan pamulaklakin ay isang kilalang personalidad sa social media at negosyante. Ang tunay na pangalan niya ay Rose Maritan Pamulaklakin. Siya ay CEO ng isang beauty product company. Meron na rin siyang mga na-produce na kanta tulad ng Manalamin at Utang. Pinagmamalaki rin ni Rosemar na nagtapos siya sa kursong Medical Technology or MedTech. Meron din siyang mga isyong nakasangkutan nitong mga nakaraan. Isa na lamang dito ang bumabash kay Rosemar dahil sa pagiging mapang-Alaska at pagiging mayabang daw nito. Bagay na nilinaw naman ni Rosemar na imahe niya lamang daw ito sa social media. Kung may higit na nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao, ito ay ang kanyang pamilya. Nasabi niya rin na bago siya umasenso, nagkaroon muna siya ng mga negosyo tulad ng pet shop, salon, and spa, restaurant. Ngayon ang ilan ay ang nagmamanage ay ang kanyang kapatid. Ang naging inspiration niya sa beauty products na kanyang negosyo ay ang pag-alaga niya ng bulldog na mayroong problema sa balat na kung saan ay ginamot niya ng Madre de Cacao. Ito nga ay binibenta niya online. Nagkaroon siya ng idea na malaki ang kita sa pagbebenta online. Nang maikasal nga siya sa asawa niya, si Nathan Harrison, ay meron silang natirang 300,000. Galing sa sabit sa kasal na ito nga ang naging puhunan nila sa pagsisimula ni Rosemar ng kanyang beauty products. Nasa ngayon ay kumikita na ng 5 million per day kung mahina yan. At 13 million per day kung malakas ang kitaan. Paano niya nalalampasan ang mga basher niya ay hindi niya nalang pinapansin. Dahil wala rin naman daw itong ambag sa kanyang buhay. Pero kaya nga bang kumita ng 13 million per day si Rosemar? Kasi hindi naman talaga 13 million ang kita niya per day. Dahil ayon sa kanya kasama na dito ang puhunan. Kung susumahin ay possible na kumita siya ng ganoong kalaki. Dahil ayon sa kanya ay hindi siya tumitigil sa pagbebenta. Marami ring humahanga kay Rosemar sa interview sa kanya. Hindi maipagkakailang meron talagang magko-comment. Tulad na lamang ng sabi ng netizen, kung 30% ang tax ay kumikita siya ng 1.8 billion per year at magbabayad siya ng 540 million per year dyan sa tax. Hindi na rin napigilan ni Rendon Labador mag-comment. Patunay na hindi talaga nabibili ng pera ang katangahan. At ito pa ang ibang comment ng mga netizen. Mapagmataas ka, Rosemar, sana wag kang masyadong mayabang. Ang kapal ng mukha mo. Laos ka na, boy. Agad naman nag-post si Rosemar at sabi niya, "Wag na magpakalat ng fake news. Di naman nakakatakot ang BIR. Kasi maayos na ang sistema nila ngayon. Gagabayan at tuturuan ka pa nila sa tamang pagbabayad ng buwis. #top withholding agent." Ang matututunan naman natin dito, success is not measured by how much others believe in your achievements, but by your own determination and hard works. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng taong naniniwala sa iyo, kundi sa iyong determinasyon at pagsisikap. Sa halip na umasa na mapansin ng iba, dapat lang tayong mag-focus sa goal natin. Bawat tao ay may pananaw at may opinyon at hindi lahat ay sumusuporta sa ginagawa natin. Dahil merong crab mentality. Ang pagdududa ng iba sa iyo ay gawing paraan para maipakita ang kakayanan mo. Kung may pangarap ka at nahihirapan ka ngayon, kaya mo yan. Hindi lang ikaw ang may problema dahil patas ang mundo. Don't forget to subscribe.